Unang yugto ng muling pagtatayo ng mga komunidad sa hangganan ng Gaza, 2 taon at kalahati matapos ang pamamaslang. Nagtipon ang mga lider ng Hudyo mula sa Hilagang Amerika at iba't ibang panig ng mundo bilang bahagi ng Board of Governors ng Jewish Agency sa Kibbutz Ain HaShlosha para sa isang seremonya ng paglalagay ng panulukang bato para sa isang ambisyosong proyektong konstruksyon. Pinundohan ng kamahalaan ng Israel, mga pilantropo at organisasyong Hudyo ang planong magtayo at muling mantayo ng 1,000 bahay sa kanlurang Negev. Unang 46 unit ay itinatayo sa Ain HaShlosha kung saan 90 terorista ang nakapasok at 4 na Israeli ang namatay noong Oktubre 7. Sinisimulan natin ang seremonya ng paglalagay ng panulukang bato para sa pagtatayo ng 1,000 bahay, pagpapalawak ng 20 kibbutzim, bawat isa ay magkakaroon ng humigit kumulang 50 bagong bahay. Ang tagumpay ay ang patuloy na pagtatayo, patuloy na pag-unlad, pagdadala ng 1,000,000 mga imigranteng Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo at patuloy na rehabilitasyon ng timog at hilaga ng Israel. Sinabi ni Al-Almog sa seremonya na gusto niyang dumoble ang populasyon ng mga komunidad sa paligid ng Gaza sa tulong ng Jewish Agency na magdadala ng mga imigranteng Hudyo sa Israel at ilalagay sa mga komunidad na winasak noong Oktubre 7 na may simbolikong kahulugan. Hindi ito tungkol sa pabahay, kundi tungkol sa diwa. Ang warang lipunan ay isang ganap na tagumpay, hindi ito sa larangan ng labanan. Tungkol ito sa pagsusumikap para sa kausayan sa bawat larangan at huwag kalimutan ang pinakamahihina sa lipunan. Bigyan sila ng pag-asa ang mga nagdadalamhati, ang mga bihag, ang pamilya ng mga bihag. Nagpahayag ng saloobin ang isang miyembro ng pamilyang nagdadalamhati sa seremonya. Habang nagsasalita ang pangunahing tagapagsalita na si Bezalel Smotrich, sumigaw at nagprotesta si Eyal Eshel, ama ni Ronnie na napatay bilang IDF tagamasid noong Oktubre 7 laban sa kalihim ng pananalapi dahil sa pagkukulang ng gobyerno bago at pagkatapos ng mga pag-atake. Dapat maunawaan ng lahat ng Hudyo sa mundo na ang gobyernong ito ay nagdudulot ng sakunang hindi na mababawi sa Israel. Hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, pinrotektahan mo sana si Ronnie. Nasunog si Ronnie. Hindi mo ako pinoprotektahan at hindi mo ako mahal. Isa si Eshel sa ilang nagprotesta sa pagbisita ni Smotrich habang marami pa ring hindi kontento sa tingin nilang kakulangan ng pananagutan sa nangyari noong Oktubre 7. Sa kabila ng pagiging bihira ng ministro ng gobyerno na harapin ng publiko at hindi makaalis, nagpatuloy si Smotrich at tinalakay ang 330 milyong grant ng gobyerno para sa inisyatibo ng Jewish Agency. Karamihan ng nalikom na pera ay galing sa mga individual na donor o mga grupong nang-alap ng pondo, habang malalaking donasyon ay mula sa mga grupo sa Chicago at Florida. At sa panahon na ang politikal na pagkakabahabahagi, kahit sa loob ng mga partido mismo, ay nasa pinakamataas na antas na nanatiling matatag ang suporta ng mga grupong Hudyo para sa Israel. Sa kasaysayan natin, lagi tayong watak-watak. Pero ngayon na mahirap ang panahon, dapat tayong magkaisa. Para sa akin, ito ang ibig sabihin nito. Para sa mga komunidad ng diaspora tulad namin, nasaksihan namin na may sindak ang nangyari. Isang karangalan ito, pero obligasyon din ang muling pagtatayo. Habang unti-unting nakakabangon at pinoproseso ng Israel at diaspora ang mga pag-atake noong Oktubre, 7 sa kanilang bilis. Nagkakaisang nagsisikap ang estado ng mga Hudyo at mga grupong Hudyo na muling buuin ang mga komunidad sa hangganan ng Gaza, bilang pag-alala sa henerasyong nasawi at para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon.